3 araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, may mga teacher na election volunteers na nagsisi-back out sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan may pinakamaraming nadeklarang election hotspots. May ilang residente ring lumilikas sa takot na madamay sa mga napapaulat na kaguluhan. Mula sa Cotabato City, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, bagamat nauna nang sinabi ng mga otoridad na isolated case lamang yung nangyaring shooting incident dito sa Cotabato City, naka-heightened alert pa rin ang mga pulis dito sa lugar at actually mas dumami yung bilang ng mga PNP personnel sa nasa kalsada, hindi lamang dito sa Cotabato City kundi sa iba pang probinsya ng BARM. Nagkalat ng mga pulis at may tangke pa ng Marines pagdating namin sa Barangay Rosary Heights 12 dito sa Cotabato City. Dito kasi sa barangay na ito, nakunan itong galit na nagbabaklas ng mga campaign posters na nauwi sa pamamaril. 3 nasawi dyan at 3 rin ang sugatan. 12 ang agad inaresto matapos ang insidente. Pero sa paraffin test, negatibong lahat ng mga akusado. Gayunman, hindi pa raw yan ang huling alas. Hindi naman lahat nagpapaputok, nagkakaroon ng gunpowder residue sa kamay. Kasi depende sa baril na gagamitin mo. Kaya naman sumugod pa rin sa Cotabato City Prosecutor's Office ang mga kaanak at tauhan ng mga napatay sa pamamaril. 3 counts of murder at multiple counts of frustrated murder ang isinampa nila sa mga naarestong sospek. Hustisya lang po ang hiningi ng aming pamilya kasi kami po, sumunod po kami sa lahat po ng nakipag-usap sa amin ng mga government official na galing sa national, galing sa local, na sana po walang mangyaring patayan, barilan o anumang komosyon na ikakasira ng eleksyon. Tumanggi muna magsalita ang kampo ng mga naaresto maging ng isa pang tumatakbong barangay chairman. Patuloy namang iginigit ng PNP na isolated case lamang ito. Sana hindi po ito ma-misinterpret na giyera na. Hindi sana ito ma-misinterpret na magkakagulo naman. Ang sa amin is para ma-prevent natin ang similar na nangyari last Monday. Ayaw namin magkagulo ulit. Pero may iba pa rin talagang hindi maiwasang mangamba. Tulad na lamang ng pamilyang ito na dinatnan naming isinasakay sa tricycle ang kanilang mga damit habang lumilikas. Yun, kasi yung mama ko hindi makakaya na maglakad. Kaya yan, alis na sila. Yung iba naman, nauna nang lumikas, pero bumalik din. Kasi natakot kami. Baka magbarilan yan. Ngayon, ba't naman po kayo bumalik na? Balik kami kasi nagtitinda rin kami, wala kaming trabaho. Yun ang pantira namin. Habang meron ding ilan na nanatili na lamang sa lugar. Hindi rin siguro kami magalis, sir, kasi dito na kami. Dito na ang pamumuhay namin na piso-piso, na wala kaming kalaban. Kahit tila may tensyon, hindi pa rin nakikita ng lokal na pamahalaan ang pangangailangan na magpatupad ng curfew sa syudad. Pero nagpatupad ng tinatawag na discipline hour para sa mga menor de edad na mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Tuloy na tuloy din daw ang eleksyon kahit 220 guro na kaagad ang nag-back out bilang election volunteers. Dahil dyan, bago pa man yung insidente ng Lunes, ay nakipag-usap na tayo sa PNP Regional Director ng ProBar at tinugunan naman yung ating request na mag-augment ng Special Electoral Board mula sa Philippine National Police. Kasama sa ating sinisecure talaga yung ating mga guro na nagsisilbi sa panahon ng halalan. Kaya't sana ay huwag silang matakot. Tiniyak din ng mga pulis at sundalo dito sa Cotabato City na kontrolado nila ang sitwasyon. Always yung eyes and ears namin on the ground is we put more emphasis para to make sure na wala nang makalusot and hindi na sana magkaroon ng another incident. I appeal to the people to exercise the rights to vote because that is their rights. Lumabas po sila sa araw ng election this coming October 30. The PNP would do their best that we are seen in the public. We're going to secure all the polling centers.
Cheryl, sa ngayon sa huling datos ng COMELEC, Cotabato City, nasa mahigit 200 yung mga nauna nang nag-back out ng mga teachers para nga magsilbing volunteer sa darating na halalan sa Lunes. Wala pa dyan yung mga inaasang madaragdag sa bilang dahil nga dito sa nangyaring shooting incident. Bagay na ang kanilang mga next move or next action humingi ng tulong sa mga private schools para nga mag-serve as election supervisor o election board dito nga sa mangyayaring BSKE on Monday, o kung hindi naman, talaga ang last resort ay ang mga pulis, kung saan 800 actually yung kabuang bilang ng mga inaugment para sa buong region dito nga sa BARM, and in which 300 yung dineploy kaagad dito pa lamang yan sa Cotabato City. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.